Pinagkakalat niya na kaya daw niya ako sinasaktan dahil niloko ko siya. Pero never ko siyang niloko, not until nung sinaktan niya na ako ng pangalawang beses. Hindi ako natatakot mag-isa kasi 15 years old pa lang ako, independent woman na ako. 27 na ako at nasa 30s naman siya. Masaya kami noon hanggang sa magkaanak kami ay masaya pa rin naman kami. Princess treatment ako sa kanya not until mag 1 year old yung anak namin. Doon na siya nag-start bumalik sa bisyo niyang sabong and alak. Hanggang sa nasasaktan na niya ako physical. Sa unang pananakit niya, inintindi ko pa na baka nga mainit lang talaga yung ulo niya that time. Pero after a month naulit na naman, so may mali na. I've always wanted to have a perfect family para sa anak namin. Kasi ayoko maranasan ng anak ko yung broken family gaya sa akin. Pero siya ang nagtulak sa akin para iluyo yung sarili ko sa kanya. Kahit pigilan ko man yung sarili ko, hindi na maibabalik yung love ko. Tinuruan ko siya ng leksyon, nagpapilab ako kineme for kilig and intentional. Na gusto ko lang malaman niya yon. Hanggang sa ayun na nga nalaman na niya and akala ko magbabago na siya after noon. Pero pang third time na pananakit na niya yon sa akin at tinanggap ko yon kasi sabi ko deserve ko naman. Pero no kiss, no touch naman ako sa guy na yon. Akala ko last na yung pananakit niya na yon, pero may pang-apat pa pala na mas malala pa na wala namang dahilan para saktan ako. Inuntog niya yung ulo ko, nagkabukol, sinakla ko at sinipa. Muntik pang saksakin ng kutsilyo at basagan ng bote sa ulo ko. Na worst part pa, isa harapan ng anak naming 2 years old lang. Na yun ay dahil lang sa sobrang kalasingan niya. Pagod na rin akong marinig na nagsisisi siya kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa niya. Hindi ko na yun natiis hanggang sa nag-fade na talaga ng tuluyan yung love ko sa kanya. Na ayoko sanang mawala yung feelings ko sa kanya para sa anak namin kaso mukhang hindi talaga siya magbabago. And kawawa yung anak namin kapag lagi kaming nakikitang gano'n. Hindi agad ako bumitaw, nagstay ako sa kanya kasi pandemic that time at wala akong pamilya dito sa Manila. Kasi taga Mindanao ako and gusto ko masigurado pag aalis ako yung okay na siya at matauhan siya na hindi ko na talaga siya mahal. Araw-araw kong sinasabi sa kanya na hindi ko na siya mahal, lagi niyang sinasabing magpapakapatay siya. Na which is naniwala naman ako. Kasi nga hindi na siya nagkakakain, hindi na rin natutulog at gusto niya na akong i-win back. Ang dami niyang effort and for the first time may mga pa-bouquet flowers galing sa kanya. Pero imbes na kiligin ako naiinis ako at pinagtatawanan ko yun na ikinalulungkot naman niya. Nandidiri na rin akong dumikit sa kanya o kahit dampilang ng balat niya sa akin ay lumalayo na ako sa tabi niya. Na para bang may nakakahawa siyang sakit. Naaawa naman ako sa kanya dahil gano'n na yung trato ko sa kanya pero pumapasok sa isip ko yung mga nagawa niya sa akin. Wala na rin nangyayari sa amin at hindi naman niya ako pinipilit kasi hindi naman siya gano'n kalibog na tao. And alam niya talaga na ayoko nang talaga kahit anong pilit niyang balikan ko siya. Hanggang sa hindi ko na kinakaya yung ginagawa niya kasi sa tuwing tulog ako binibidyohan niya yung private part ko. Siguro dala na rin ang sobrang tigang niya sa akin. Ang buwan ko na rin kasi siyang hindi napapagbigyan and na-discover ko lang yun kasi pinakalaman ko yung cellphone niya. Pero di ko yun sinabi sa kanya kasi ang awkward. Gumawa na lang ako ng way para makalis kami kaagad at sinama ko yung kapatid ko tsaka yung anak ko and nakahanap agad ako ng work. After ko siyang iwan ay 1 year din siyang bitter at pinagkakalat niyang kaya niya daw niya ako sinasaktan. Dahil niloko ko siya pero never ko siyang niloko not until nung nasaktan niya na ako ng pangalawang beses. 5 taon din kami magkarelasyon at ngayon nga ay 3 taon na kaming hiwalay. Gusto ko lang i-share yung kwento ko para sa mga babae nagtitiis sa ganong treatment. Hindi ako natatakot mag-isa kasi 15 years old pa lang ako, independent woman na ako. Pag alam nyong hindi tama, wag na kayong magtiis. Oo, kawawa yung anak nyo pag naghiwalay kayo pero mas kawawa yung anak nyo pag nakikita kayong nag-aaway at nagpipisikala. Dahil may epekto yon sa kanya paglaki niya. Masaya na ako ngayon and I'm hoping na sana masaya na rin siya at sana kung magkaroon man siya ng bago. Sana natuto na siya. Salamat Mami Len and pasensya na rin sa kwento ko if magulo. Sana'y maintindihan nyo. Letter sender, Kayla ng Mindanao. Yung muntik ka nang maging kwento bago ka umagwat. Sana pinangalanan mo nang maiwasan ng iba. Pero ang importante, nakabitaw ka na. Sa totoo lang, napakaraming sulat na ganito sa email ko. Skip ko na lang yung iba kasi same scenario lang naman yun. Na nagtitiis para sa anak. Na hindi kayang buhaying mag-isa ang anak. Ang pinakapamatay, ayoko ng broken family. Ito tanong ko lang sa mga martir, buo pa rin bang matatawag yung hindi kayo masaya at sinasaktan ka? Okay lang sa mga anak mo na araw-araw may nag-aaway na magulang. Umaasa ka na magbabago, paulit-ulit mo nga pinapatawad, paulit-ulit ka ring inaabuso. Na sa tingin mo ba magbabago pa? Kaya umuulit kasi nga alam niyang hindi mo siya kayang iwan kahit anong gawin niya. May mga linyahan pa na mabait naman, Disney princess naman ako. Kaso lang Mami Len, biglang nagbago. Di mo naman kasi control yun biktima ka lang din. Pero yung paulit-ulit na tapos wala kang ginagawa, choice na yun. Maging matapang ka dapat at maging matatag, matuto kang lumaban kasi maraming mapagsamantalang tao. At saka kapag nakipaghiwalay ka, hindi mo naman kailangang sagutin lahat Pwede mong ilaban yung child support. At kung wala kang trabaho ngayon, mag-isip ka na ng
ng paraan paano kikita kasi yan ang susi para makalis ka sa ganyang sitwasyon. Forgiveness, yes, pero minsan yung tawad na may kasamang lunok ng pride. Na ang masakit na katotohanan, hindi naman nagbago yung taong pinatawad. Hindi lang pag-aaral, damit, pangalan, pagkain ang dapat nating ibigay sa mga anak natin. Kasi isa sa responsibilidad nating bigyan ng maayos at safe na buhay ang mga anak natin. Huwag sana nating ipagkait yun. Sige, nandun na tayo na mahal mo, pero matuto ka ring mahalin ang sarili mo. Pag puno ka na, pwede kang lumaya. Kasi hindi naman required sa buhay na maging martir ka habang buhay.